Ito nga guys, at dahil nag-aya yung asawa ko na magtanim daw kami sa amin, so pinagbigyan ko siya. Puro pagpa-farm kasi sa ML lang yung alam, kaya sabi ko, o sige, tara sa amin at mag-farm ka. So ito nga guys, at inagahan namin gumising para kami ay maagang makarating din sa amin, malayo-layo pa ang aming lalakbayin. So andito na tayo sa bagong tulay na ginawa nila na napakalaki ang tulong sa aming mga taga-ibang barangay dahil once na bumagyo kasi sa amin ay lumalaki yung tubig. So, kung wala yung tulay na yun ay hindi na kami makakapunta doon ng nakasasakyan or nakamotor. So, kailangan naming daanan yung footbridge para sila ay makarating doon sa mismong sentro ng aming bayan. So, malayo-layo pala yung aming lalakbayin, malayo-layo pa yung barangay namin. So, ayun, ang bilis-bilis pa naming magpatakbo na titignan nyo yung mga nag-overtake sa amin. Pagkaliko, hindi na namin sila nakikita. Pero, okay lang yan para at least safe kaming makarating sa amin sa bukid kaysa naman ang bilis-bilis ng magpatakbo hindi pa naman kami expert. So, kaysa naman madisgrasya pa kami ay bagal-bagalan yan ng mag-drive. Ito nga pala ay ang unang pagtatanim ng aking asawa sa bukid. Actually, hindi naman kasi niya alam magtanim ng palay or magbukid kasi piman wala naman silang farm, tapos hindi naman siya lumaki sa probinsya para alam niya yung mga ganong trabaho tulad sa amin. So, sabi ko sa kanya, gusto mo bang magtanim? Gusto naman daw niya. Hindi ko alam kung napipilitan siya o wala lang siyang choice, pero okay lang, at least naranasan niyang magtanim. So, andito na nga kami sa amin pala, pero kailangan pang pumunta dun sa bukid kasi dito pala sa papunta sa bukid, bali hindi pa siya tapos na masemento, kaya medyo pangit pa yung daan, kaya hindi na namin tinuloy na binaba yung motor at baka hindi na makaakyat. May nakita akong santol, sabi ko kuha pa sana ako pero tanghali na, baka hindi na kami makaabot ba, kaya tinuloy na lang namin maglakad. So dito pinapakita ko yung shortcut dati, kaso kasi hindi namin alam na may bagong daanan na pala ng shortcut, kaya nagkalsada kami. Andito na kami sa bukid pero nakikita nyo, puro damo lang yung nakikita nyo. Pero dati pala yung nakatanim dyan. Hindi ko alam kung bakit hindi na ngayon tinatamnan. Dito nga ay magtutulay na kami. Sabi ng asawa ko, nahihilo daw siya pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang tumawid. Dati kasi meron yung pilapil dyan sa may tubig doon na pwedeng daanan, pero dahil sa bagyo ay lumaki yung tubig hindi naman na siya pwedeng madaanan. Kaya sabi ko sa kanya, wala kang magagawa, kailangan mong magtulay. Kaya ganyan yun maglakad sa tulay, hihilo daw siya. Iwan ko ba? Nung last kasi na nagpunta siya dito sa bukid noon ay hindi kami nagtulay. Kaya sabi niya, or umasa siya siguro na hindi kami magtutulay, hindi niya naman alam ay lumakas na yung tubig. So, hindi niya pala first time na pumunta sa bukid, pero first time niyang magtanim. Nung last kasi pumunta siya dito para makihakot ng palay, kaya alam niya na yung daanan. So dyan nga banda yung sa dating daanan. So, pinapakita ko yung tsinelas ko. Sabi ko, maganda pala yung makapal yung tsinelas hindi ka mababasa kapag mayroong konting tubig. Pero dito ay wala nang magagawa yung tsinelas mo makapal at mababasa ka talaga. Kita mo siya hanggang tuhod ang basa. Wakas nga ay nakarating na kami sa kung saan kami magtatanim. So, pumunta na kami sa kubo, ay talagang putik-putik talaga yung daanan. Iwas-iwas na lang sa mga malalambot, baka ikaw ay madulas ba. Dito pala, iniwan ko na yung cellphone ko, kaya hindi ko na videohan kung paano siya unang nagtanim. Tapos na kaming magtanim dun sa baba. Dito nga may nakita akong kuhol, ay sabi ko, manda kayo at uulamin namin kayo pag uwi namin sa bahay ay. So, ayun na nga si Linlin at sinasabi ko sa kanyang kunin niya na yung mga kuhol. Ayun na, kinuha na niya. Para meron kaming maulam, kaso pakakunti naman. Wala na nga ni Linlin ang pagtatanim doon sa malaking singkong. So, ayun na po, napakabilis ba naman ay. Tas ito namang asawa ko, andun na siya nag-start. Kaso ang tagal-tagal niyang mag-start. Kaya sabi ko, kay Linlin muna. So, ayun na, nag-start na siya. Nakatuwad daw siya sa una. Pero actually, kung magtanim yan, ay nakaupo ba naman. Kaya pati puwit ay may putik-putik ba. Basa na daw yung
yung drip niya. Sabi ko, pwede na ngang itanim yung itlog niya. Nagpabidyo na nga ako kay Anggi. Sabi ko, para meron naman akong kuha dito. Lagi na lang akong taga-video, kaya wala na akong mukha dyan. Charing. So, andyan na sila, mama. Kakakain na kami ng tanghali kasi ang bilis-bilis ba naman ng aming kasamang magtanim. O, ayan nga, tapos na nga yung isa, kami ay nasa gitna pa. So, kunin nyo na ito, pang kontrata ako. Ito nga si Anggi ay kinantahan ba? Ano ba yan? At ito nga ay kumain na kami ng tanghali. Nagkukwento pa si Papa. Ang saya-saya niya. Akala ko dito ay matatanggal na yung sakit ng ulo ko, pero nung nagsimula ulit kaming magtanim after namin kumain, ay Diyos ko, ang sakit-sakit pa rin ng ulo ko, pati sikmura ko ay nasusuka. Kaya sabi ko kila mama ay umuwi na lang kami, bawi na lang kami next time. Actually, nung mga bata pa kami dyan sa ilog, dyan kami lumalangoy after namin magbukid. So, mostly yung mga bata dito natututong maglangoy. Mag-alas 4 nga pala dito, kaya nga ang taas-taas pa yung init ng araw. Pero sabi ko, umuwi na lang kami. Every time na yuyuko ako magtatanim ay nasusuka ba ako. Sabi ko kaya sa asawa ko, siya naman yung mawak ng cellphone at ako naman ang videohan. Mula kaninang umaga ay wala pa akong kuha ba. Dito nga kami natagalan yung pag-uwi. Ang hirap palang maglakad pag ang sakit na ng katawan mo, tapos akit ka pa ng bundok, tas ang taas-taas pa. Sabi ko dito nga may nakita akong rabong, sabi ko kukunin ko sana, kaso ang tinik-tinik naman, wag na lang. So sabi ng asawa ko, pahinga daw muna ang layo na ng nalakad niya. Charing. So, ayun na nga. Nandito na kami sa may kalsada. Malapit na kami sa may motor. So, sabi niya, uy, andun yung tinaniman natin. Sabi ba naman niya. Doon po sa mga tao, doon pa yung mga kasama naming iniwan namin. Tapos doon naman sa baba, doon naman yung natapos namin kaninang umaga, tsaka yung tanghali. So, ang layo-layo nga ng bukid. So, ayun na nga. Nandito na nga kami sa bahay. So, sabi ko, mag-blower na lang kami ng bigas na wala naman na kaming bigas na kakainin. So, ayun na nga, at dahil sa katagalan din ito ay hindi lang iisang labasan ng bigas kundi dalawa. So, ayun na, at pinagtsatsagaan pa nila mama. Ito nga ay nakita ko yung puno ng guyabano. Baka dito na kinuha nila mama yung napakalaking guyabanong pinunta sa bahay. Pero sa mga nagmamamaan dito, may gawad dito sa bahay, apakadami, o kunin nyo na. Tapos may kalamansi pa sila, and then yung bulaklak ni mama, and then bye. Po.